Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga karabin natin na dumating na kinakatakutan ni BBM. Nako, Marcos dapat maalarma. Aba, yan po mga karabin natin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. So mga karibyo natin, bago po natin simulan to mga kaubayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At huwag pong kalimutang i-like ang video. Maraming salamat. Malaking tulong po yan mga kaubayan. At eto nga simulan po natin mga kaubayan. Pasadahan po muna natin itong nangyayari ngayon. Aba, ito pong si Tito Soto mga kaubayan, sisiguraduhin umano ang agarang aksyon sa impeachment ni BP Sara. Sabi niya po dito, one thing is certain. As the Senate President, I will act on it with dispatch forthwith. Ayan mga kababayan. Grabe naman. No? Hindi ka ba eto lang Soto hindi ka ba nahihiya? Yung i-impeach mong opisyal ng gobyerno ang may pinakamataas sa trust rating? Di ba? Public office is a public trust mga kaubayan. Kung wala nang tiwala sa inyo ang taong bayan, ano pang inaantay nyo? Magsilayasan na kayo dyan. Hindi ba? Grabe. Paano pag nakapasa sa Kongreso yung impeachment ni President Bongbong Marcos Jr., no? Aasikusuhin mo rin ba? Gaya ng pag-asikasong gagawin mo? Sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sige nga. Yan ay kung hustisya ang ating pag-uusapan. Pero kung politika ang ating pag-uusapan, syempre hindi mo yan gagawin, di ba? Ikaw pa, Tota Soto. Diba? Samantala mga kaubayan, eto naman pong si Abante, si Abante naman, iginiit na si Pastor hindi po ito congressman. Pastor Abante iginiit na walang excitement ang bagong impeachment. Aba, ito po mga kaubayan ay kasunod sa sinasabi ni Congressman Igay Erese, na napaka-excited, meron excitement ang tuwing February, yung mga impeachment na gagawin. So sabi po dito ni Abante, walang excitement yung impeachment, bagong impeachment, okay? Nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administrasyon, administration congressmen to support the impeachment. Ayan, ito ay patungkol po sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Syempre administrasyon nun diba? Diyan po sila kumikita talagang hindi sila magiging excited patungkol po sa impeachment ni President Bongbong Marcos Jr. Pero kami pong mga naniniwala talaga excited po kami, Kaming mga naniniwala na dapat nang i-impeach si President Bongbong Marcos Jr. Kami po ay excited, Sana nga po ay February na para magkaalaman na, At least may mga pagbabagong nangyayari, di ba? Mga kaubayan, okay. Ano po ang masasabi niyo dyan mga karabin natin dito po kay Abante at Soto na mukhang hindi na mapalagay sa kanilang mga upuan. Aray ko po. I-comment nyo na lang po sa baba mga kaubayan at eto, pasadahan na po natin to mga karabin natin. Eto, sabi po dito, kapapasok lang dumating na kinatatakutan ni PBBM, EFP, naghati-hati na. Ito mga karibin natin, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Malacanang, huwag niyong ipipilit na baguhin niya yung statement niya. Yung pilitin niyo na baguhin yung statement niya. Kasi it will create more enemies, it will create more problems for you. Matatapos kayo bigla niya, mapipilitan yung AFP, mahati Yung ginagawa niyo, kayo rin ang may kasalanan yung destabilization na yan. Kayo. Ang tao nanonood lang Yay! Ganun lang ang tao. Cheering squad lang ang tao. Yay! Meron ng monggaw. Tapos biglang gusto nyo, bawiin niya yung statement niya. Hindi niya babawiin yung statement niya. Sa tingin namin, hindi niya babawiin. Because
nagbitaw siya ng salita. Ba, para ka naman tanga nun, ba sabihin mo, wini-withdraw mo yung personal support, tapos after 1 month, I support President Marcos. Hindi ganun. Hindi ganon. Pinag-isipan niya yung maigi. Kaya kayo sa AFP, kayo mga general, serious yung problema ninyo. Because you have a full colonel na pwedeng sundan ng mga nasa ilalim. Kasi naghihintay yung mga ilalim kung ina-assess ninyo, no? Yung mga nasa ilalim naghihintay kung sino ang susundin nila. Yung tatayo. Wala eh. O ngayon biglang merong monggaw. Ayan na. So, pag kami ginawa kayong hindi maganda at hindi tama at bastusan, you do not treat a full colonel na ganon. Senior at that, 92, class 92. Kasi pagka pinakita niyo yun na ganyan yung babastusin niyo yung tao, na nagsalita siya, and then babanatan ninyo ng mga loyalty pledge. Ngayon sinabi ko sa inyo, di ba, may loyalty pledge. Dapat nag-resign ka na lang, yung ganon-ganon. It is not really, yung loyalty pledge din kasi ginawa yan ng ibang, hindi naman Pilipino gumawa niyan eh. Yun yung problema dyan eh. Inadapt lang natin sa ibang bansa dyan eh. When you work mali pa nga yung when you work for a man in heaven's name, speak well of him, di ba? Ano yun? Stand by him, blah, 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 blah. Nakalimutan ko na eh. You work for a man in heaven's name, speak well of him, stand by him, blah, blah, blah. Nakalimutan ko talaga. If you work for a man in heaven's name, dapat dyan, i-repress natin, gawa tayo sarili natin. If you work for the people in heaven's name. So, yung tako na yan na loyal ka, which is the president, the commander-in-chief, dapat loyal siya sa tao. Ikaw, si Banggaw, Monggaw. Kaya nagsalita ng ayaw na niyang sumuporta sa presidente kasi nakita niya yung presidente hindi nakasuporta sa taong bayan. In spite of the spin, in spite of the narrative nila Anticlair, na siya lang ang presidente lumalaban sa korupsyon. So yun mga kababayan, no, bigyan lang po natin ng points. Yung sinasabi po kanina ni Captain Dado, no, na full-pledged na full kernel, no? Yung mga nasa baba daw, baka sumunod no? Ano pong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Pero para sa akin, parang posible yan di ba? Kasi mag-i-snowball na yan, mga kababayan. Anong malay natin? May nakatingin pala sa taas na mas matataas pa sa kanya na, okay, eto nga ang kernel lang, matapang, di ba? Nagsabi ng kanyang saloobin patungkol po sa ating kinaharap ngayon. Nagsalita, lumalaban. Tayo pa kayang mga general, no? Napaka-inutil naman nating mga general kung hindi natin, no, ipapakita sa kernel na ito, na mas mas matindi ang ating pagmamahal sa ating bansa. Sana may ganung mangyari, no, mga kababayan, para at least makita po ng administrasyong ito that this is a serious matter at nakaka-alarma po ito, mga kababayan, di ba? At ngayon lang po ito nangyari. Maybe nangyari noong mga panahon, pero I mean, sa panahon po ni Pangulong Duterte, hindi naman po ganitong nangyari, di ba? Ngayon lang. Kasi nga, negative na po ang trust rating ng Pangulo. Boo! Sino niloko nyo? Niloko nyo kami. Pinirmahan nga nyo lahat ng GAE. Nirelease nga, pinayagan nyo i-release, gago. Kaya niloloko nyo kami. Si Monggaw ayaw magpaloko, kaya ayun, withdrawing my support. Tsaka bangag yung presidente, ayaw magpa-help quality. Drug addict. Hindi. Ang problema ng AFP ngayon, ang problema nyo, malalim na problema, ilan pa yung Monggaw? Ilan pa? Marami. Out of 100, ilan ba kayo? 180,000, 150,000 sa armed forces. Ilan pa yung Monggaw? Ilan pa? Ilan pa yung Monggaw na nananahimik lang sa ngayon? Anong malay natin isang araw, mga kababayan? Mag-ingay ang lahat ng Monggaw.
dyan po sa organisasyon ninyo. Na siya lang. Actually, mga kababayan, ang AAP lang po talaga, no, ang talagang pwedeng magpabago, except the people, no? With the Filipino people, syempre, sa nagtutulungan, okay? Sila po ang inaasahan ng taong bayan, eh. No? Nagagawa sana ng paraan, pero ang tagal. Ang tagal. Marami na naiinis sa atin, no, mga kababayan. Nagko-comment sa ating channel dito. Ang tagal naman nito. Bakit? Diba? Naiinip na po sila sa kaaantay at pasensya na po kayo. No? Patuloy lang po nating ipakalat ang mga impormasyon. Well, anyway, darating din po tayo, mga kababayan, sa puntong mamamaalam din po sila sa palasyo, no? At I'm not saying na it's gonna be easy, no? It's gonna be hard kasi nga po nahahati ang damdamin ng bawat Pilipino, no, mga kababayan. Pero mananaig po ang nasa tama, mga karibin natin. Na kayo general. 90 yung general ko ng kamo, 90. O isipin mo, out of 150,000, kahit 5,000 na lang kayong loyal sa sip-sip buto. Meron pang kahit 10,000, may 140,000 pa o 170,000. Depende kung ano strength ninyo ngayon, Mahati talaga, kawawa kayo. Kaya ingat, sabi ko sa inyo, ingat. Saan ba talaga ako kampi? Sa taong bayan, eh. Ang ano dyan, ayoko mag-break up yung organization as much as possible. Pero kung insisting kayo, mga animal kayo, ganyan na mangyayari, magbe-break up yan yung organization nyo. At baka nanganganib pang madisband kayo. Gusto kong maikli lang. Ano mangyayari kay Munggaw? Kung na-relieve na. Tapos niyan, kakasuhan daw. Nagkamali sila doon, kakasuhan daw. Ba't yung kakasuhan ng isang tao na nagsasalita ng totoo? O ng opinion niya. Personal, sabi niya, personal loyalty to the president. He can still be loyal to the armed forces. Still loyal to the Filipino people. But not to the president, who is bangag. Pagka court martial nyo yan, lilitaw sa court martial proceedings, bangag na yung presidente, anong gagawin natin? Patay kayo. Ano sasabihin ng court martial? Render kayo na report sa Malacanang. Bangag ka nga raw eh. Backfire yan sa inyo. Sige, huwag niyong kasuhan. Kasi pag kinasuhan nyo, si Munggaw, ang babalandra sa inyo yan sa investigasyon, lalo na pagka public, okay, may makakakuha ng video, Kaya ngayon, ang problema nyo, pag di nyo kinakasuhan, paano nyo tatakutin ngayon yung serbisyo, yung mga nasa sundalo, yung mga nasa lower ranking? Patay kayo. Gusto nyo takutin eh. So, ang way lang talaga is for him na bawiin yung statement niya, which is precisely yun yung nakukuha naming feedback. Gusto na i-pressure si Munggaw na bawiin. Pero sa kampo ni Munggaw, yung mismong mga... parang useless na rin po kung babawiin pa, mga kababayan, no? Kasi nagpakita na po siya eh. Nagpakita na po siya na wala na siyang tiwala sa presidente. So, bigla na lang, bigla na lang isang click lang ganito, mga kababayan, nagbago agad yung isip niya, may tiwala na ulit ako sa kanya. Bakit? Bakit magtitiwala ka ulit? Wala ba namang nagagawa? Kumbaga, hindi mo na kailangan bawiin eh. Bawiin mo man sa hindi. Ang tingin sa'yo ng tao, diba? Wala ka na talagang tiwala sa Pangulo. So, yun lang yun, mga karabi. Bakit mo pababawiin, diba? Kanyang pamilya, nandiyan yung pamilya para, cheerleader. Sige na, daddy. Wag! Honor mo na yung nakataya. Honor ng pamilya. Pangalang Munggaw, nakataya. So, hindi yan babawi na statement. Kahit anong gagawin nyo? Kidnapin nyo yung pamilya, takutin nyo yung pamilya, etc. Takutin nyo, wala na siyang pensyon. Temporary lang yan, pananakot lang yan. Hindi kayo aabot na 1 taon eh. Totoo lang. Hindi na kayo aabot na 1 taon. Kayong administration. Enjoyin nyo na lang yung last days ninyo.
administration. Yun yung ma-advise ko sa inyo. Hindi nyo na kayang pigilin eh. Binuksan ni Mongaw yung to eh. Yun nga yung parang heaven groomed Mongaw to be there at the right moment, at the right time, in the right setting. Siya'y tagabukas ng pinto. Yung pinto na siyang nag-open up na magpapapasok o magpapalabas kasi galing sa loob eh. Magpapalabas ng sandamakal na sentimiento ng mga miyembro ng Armed Forces. Siya yung inatasan ng langit. Colonel Mongaw, kung di mo na a-analyze, binuhay ka ng langit. Binuhay ka ng langit mula nung nagkadete ka hanggang sa ngayon. May mga enkwentro ka. May mga ka. Binuhay ka ng langit. Over those years, hard life through thick and thin, para gampanan mo yung ginawa mo. So yan mga karibin natin, naniniwala ba kayo na dapat maalarma na ang administrasyon sa ginawa ni Colonel Mongaw? Aba, para sa akin, dapat talaga maalarma sila mga kababayan sa ginawang ito. Kasi bihira po ang ganitong pangyayari mga kababayan, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito mga kababayan? Just comment down below. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.